akin tinutukoy at tinutumbok, alam na natin, kurakot ang Martin. Alam na natin, kurakot ang Zaldico. Pero, gaya ng sinasabi natin sa mulat-mula, hindi naman po mangyayari yan kung hindi dahil kay Marcos Jr. Bakit? Dahil si Marcos Jr. ang namili ng speaker. Yan naman po talaga ang katotohanan sa politika ng Pilipinas. Walang tao na magiging speaker na hindi gugustuhin ng presidente. Una. Pangalawa, si Marcos Jr. naman ang nagsusumite ng budget na binago ng mga kongresista para sila ay kumita. Hindi naman niya ginamit ang kanyang kapangyarihan na mag-veto gaya ng ginawa ni Tatay Digong noong 2019 budget na talagang binito niya yung mga insertions ng mga kongresista. Immediately after, natanggal si Bebot Alvarez at yung kauna-unahang taon na naging speaker si GMA. Pangatlo, alam din niya ang gawain ng pinsan niya. Kasi nga, imposible naman na hindi alam ng anak niya ang patakaran. Uulitin ko po ha, bago pang maging kongresista si Sandro Marcos, abay narinig ko sa sariling mga bibig niya na yung habang siya ay nag-i-intern doon sa kanyang tiyo as majority floor leader, abay ang sabi ni Sandro, they are so corrupt in the House of Representatives. So alam niyang patakaran dahil siya mismo ay naging kongresista rin at nandyan yung kanyang anak. At ngayon, kung talagang totoo na mayroong delivery sa Aguado at totoong mayroong konektor sa Aguado at papunta ng Malacanang, alam na natin na kaparte ng mga kwarta na kinurakot galing sa infrastructure project ay napunta sa Malacanang. Yan po ang missing link.